Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa ating unang balita, arestado ng mga operatiba ng Bohol PNP ang top 4 most wanted person ng lalawigan na may kasong rape sa isinagawang operasyon sa Corella, Bohol. Nakatutok dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Hawak ng pulisan ng Corella ang top 4 most wanted person provincial level na may kasong rape matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Purok 5, Barangay Anislag, Corella, Bohol. Kinilala ni Police Captain Janice C. Parcon, Chief of Police ng Corella Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Alan, 46 anyos, na residente ng naturang lugar. Batay sa ulat, bandang alas 9:30 ng gabi, nang maaresto ng mga otoridad ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266A Revised Penal Code 12 and 13th of 13 counts na walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Corella MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Huwag po tayo mag-atubili magsumbong sa mga otoridad kaugnay ng ganitong mga aktibidad gaya ng sexual na pang-aabuso. Sa patnubay ng ating Provincial Director, Police Colonel Patricio Dagay Jr., ang Bohol Police Provincial Office ay handang makinig, umalalay at kumilos para sa hustisya ng mga rape victims. Hindi po ito gawain ng isang mabuting magulang. Bilang mga magulang, responsibilidad po natin na proteksyonan ang ating mga anak para mabigyan sila ng maayos na kinabukasan. Ang matagumpay na pagkaresto ng suspect ay patunay ng Corella Bohol PNP ng kanilang mas pinaikling ng pagpapatupad ng batas upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad, alinsunod sa direktiba ni Police Lieutenant General Jose Melencio Sinartates Jr., Acting Chief, Philippine National Police. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa kulungan ang bagsak ng top 6 provincial most wanted person matapos sa haina ng warrant of arrest kaugnay sa kaso nitong rape sa Malolos, Bulacan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Kamay ng Malupit Municipal Police Station ang tinaguriang top 6 most wanted person provincial level sa isinagawang operasyon sa Dreamcrest Home, Barangay Longos, lungsod ng Malolos, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Leopoldo Estorque Jr., hepe ng Kalumpit Municipal Police Station, ang suspect bilang si alias Melton, 28 anyos at residente ng nasabing barangay. Matagumpay ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng tracker team ng naturang istasyon, katuwang ang PIT Bulacan West, RIU 3 at RMFB 3.
Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na inisyu ni Honorable Jonathan Patrick Ayon de Ala, presiding judge ng RTC Branch 18 Malolos City, Bulacan, na walang inirerekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang akusado para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy ang Bulacan PNP sa pangunguna ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa kanilang determinadong kampanya laban sa kriminalidad. Aniya, ang walang sawang pagtugis at pag-aresto sa mga most wanted persons ay patunay ng determinasyon ng kapulisan na tuluyang alisin sa komunidad ang mga lumalabag sa batas. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Naghatid ng saya at tulong ang Benguet 2nd Police Mobile Force Company sa pamamagitan ng kanilang taunang handog pamasko program o Gulong ng Swerte, kung saan namahagi sila ng wheelchairs sa mga individual na may kapansanan sa rehiyon. Alamin ang detalye mula kay Police Master Sergeant Lenny Valerio. Isa na namang matagumpay na aktibidad ng Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC sa pangunguna ni na Police Lieutenant Colonel Zaimery Nicanor A. Balenzerina ang mga wheelchair sa dalawang benepisyaryo sa ilalim ng Gulong ng Swerte Project. Isang programang naglalayong iangat ang buhay ng mga individual na may kapansanan at ito ay isinakatuparan sa Kubabeng 7 Bukod Benguet nito lamang ika-9 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ito ay binigay ng Power Built General Merchandise at CNT Builders Incorporated na kabilang sa kanilang mga stakeholders. Ipinahayag ng pamilya ng benepisyaryo ang kanilang taus-pusong pasasalamat para sa suporta. Kasunod ng naunang turnover, tumuloy ng team sa Pilay, Poya, 7 Bukod Benguet kung saan isa pang wheelchair ang ibinigay kay Efraim Dagunsay Di Mariano, 28 taong gulang na may Down syndrome. Ang aktibidad ay hindi lamang nagbibigay ng mahalagang kagamitan at suporta sa mga individual na may mga espesyal na pangangailangan o kapansanan, kundi pinapalakas din ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at ng komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, hinikayat ng Benguet Police Provincial Office ang iba pang mag-ambaga sa isang kultura ng empatiya o empathy na nagtataguyod sa diwa ng binadang. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Mas pinaigting ng PNP at katuwang na ahensya ang seguridad sa Buruy Luganay 2025 sa Sibalom Antique upang matiyak ang maayos at ligtas na selebrasyon. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Justin May Halyores. Sa layuning matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa pagdiriwang ng Buroy Luganay 2025, nagsagawa ng masinsinang police presence at security coverage ang Sibalom Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Renato G. Monreal II, Acting Chief of Police, nito lamang ika-10 ng Disyembre taong kasalukuyan. Katuwang sa operasyon ang augmentation personnel, Bureau of Fire Protection, Sibalom Traffic Management Unit, NACCGI at mga barangay officials at barangay tanod. Ang kanilang sama-samang puwersa ay nagbigay ng proteksyon sa mga kalahok na nakisaya sa LGU Night, disco at live band. Kasama sa pinaigting na seguridad ang pagsasagawa ng saturation drive at Oplan Bakal Sita na naging mahalagang bahagi upang maiwasan ang anumang banta ng kriminalidad. Sa pamamagitan ng mas maingat na inspeksyon, nabigyang daan ang mas ligtas na galaw ng mga residente at bisita sa lugar ng selebrasyon. Ang mahigpit ngunit maayos na pagpapatupad ng kapulisan ng mga hakbang ay umani ng positibong tugon mula sa komunidad. Layunin ng mga operasyong ito na maprotektahan ang publiko, masigurong maayos ang daloy ng pagdiriwang at mapanatili ang kapayapaan. Sa huli, muling ipinakita ng Sibalom MPS ang kanilang matibay na dedikasyon sa paglilingkod at pagsiguro ng kapayapaan at napatunayang epektibo ang kanilang presensya sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na pagdiriwang. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Justin May Halyores.
alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Matagumpay na naisagawa ng Tabaco City Police Station ang isang bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng hinihinalang tulak ng ilegal na droga at pagkakakumpiska ng naturang kontrabando. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Matagumpay na naaresto ng Tabaco City Police Station ng Albay Police Provincial Office ang isang hinihinalang tulak ng droga sa sinagawang bypass operation sa Barangay Tayhi, Tabaco City, Albay. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Berhel B. Bibat, officer in charge sa operasyon na bahagi ng patuloy na kampanya laban sa illegal na droga sa lungsod. Nasamsam mula sa sospek ang tinatayang 6.3 grams ng hinihilalang shabu na may halagang 41,000 pesos. Ayon kay Lieutenant Colonel Bibat, datong alas 2:31 ng hapon, nagsinagawa ang operasyon na nagbigay-daan sa agarang pagkadakip ng sospek. Dahil sa mabilis na koordinadong aksyon ng operatiba, napigilan ang pagkalat ng illegal na droga sa komunidad na naglalayong higit na protektahan ang mga residente, lalo na mga kabataan, mula sa mapinsalang epekto nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Tabaco CPS ang arestong sospek at taharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang himpilan ng pulisya sa patuloy na suporta at pagkikipagtulungan ng mga taga-Tabaco City. Hinihikayat din nila ang publiko na manatiling mapagmatsyag at pag-ulat ng anumang kahinailang aktibidad upang sama-samang masulong ang adhikain ng isang mas ligtas at drug-free na komunidad. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino Jr. Nagatid ng saya at tulong ang Police Regional Office 1 sa pagdiriwang ng Paskuhan sa Campo Florendo 2025, kung saan namahagi ang kapulisan ng mga donasyon sa 62 PWDs at senior citizens mula sa komunidad. Yan ang tinutukan ni Police Master Sergeant Marvin J. Romero. Sa isang makabulang aktibidad ng malasakit at bayanihan, ipinagkaloob ng Philippine National Police Regional Office 1 ang mga bagong wear-shares at Christmas pack sa 62 benepisyaryong person with disability at senior citizens nitong Miyerkules sa Camp Bigyan Oscar M. Florendo, Parian, San Fernando City. Bahagi ito ng selebrasyon ng Paskuhan sa Campo Florendo 2025 na layunin maghatid ng suporta at saya at pag-asa ngayong Kapaskuhan. Kabilang sa mga tumanggap ng tulong ang mga dependent ng PNP at miyembro ng komunidad na irekomenda ng iba't ibang provincial office sa buong Region 1. Ayon kay Police Brigadier General Dindo Reyes, Director ng PRO1, ang pamamahagi ng wear-shares ay hindi lamang ukol sa pisikal na mobilidad, kundi simbolo rin ng pag-asa, dignidad at mas magandang kalidad ng buhay para sa mga tumanggap. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinatunayan ng PNP PRO1 ang kanilang dedikasyon sa komunidad at ang kahalagahan ng pagbibigay tuon sa kapakanan ng mga sektor na higit na nangangailangan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga ka-PNN, 14 days na lang, Pasko na! At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula po rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas.
maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.